to may klabtanan ka no sa natigay nga tulo ka adlaw or kay bang usa ka semana na gayud in general no nga natapos ang katong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte lauban man kini nga sunod semana magpadayon man kini siya nakaroon sa Pikas Linya. Attorney Orly Montalban, attorney maayong gabi pag-usap ag welcome sa Bombo Radio Malaybalay Bukidnon. Ngayong gabi Bombo Michael o sa tanang naminaw o nananao no sa Bombo Radio Malaybalay, may gabi ka natong tanan. Well, so attorney dili na ta maglangan pod no kay syempre gabi na pod sa pagkakaroon. So agig pagpasabot attorney, unsa man gayud ang kilibang inyong pagbasa no sa kilibang nahitabo no nga cross examination kagahapon adlaw, nakabawi ba ang depensa o wala? But anyway, no, una sa tanan, ato ang panlantaw ani Bombo Michael, no, aron lang masabtan sa kadaghanan is ato gid kini nga gitan-aw nga kini bang constitutional necessity, pero mao lagi na medyo dili kita believe no sa timing o course sa purpose nining maong impeachment trial. In fact, it is my opinion that usa kini kapag usik-usik no sa pundo sa atong gobyerno sa usa ka gitawag nato nga futile exercise no. Futile exercise kini siya tungod kay nakita nato sa dagan sa proceedings nga wala gyud kini siya sakto nga mga grounds no, sakto nga mga grounds tungod kay ang nahimo is mura kini og kuan lamang no, kana bang useless no nga enterprise Bombo Michael unya sa pagsugod niya atong maong impeachment trial. Gani na sa atong interview kaniadto dinhi atong giingon nga medyo dili maayo no kay questionable kini. In fact, nag-ingon ta nga violation kini sa constitution ang gihimo sa ato ang kana bang Senado di nag-elect sila no Bombo Michael og ilang lahi no nga presiding officer instead of the Senate President no. It is my opinion nga supak gid kini, kasupakan kini sa ato ang Batakang Balaod tungod kay diha sa Batakang Balaod klaro man kayo nabutang diha no nga dunay gitawag nato nga kini bang established lugar diha nga norm o rule no kung kinsa ang mag-preside ang kuang gyud ana ang gitawag na nga dili na nato kuan kana bang lalisan pa understood na nga mahimong presiding officer sa impeachment court ang Senate President gayud no tungod kay mao kana ang ato ang pagbasa sa constitution tungod kay naa man na sa deliberation sa ato ang Constitutional Commission. In fact gipangutana kana no sa ato ang constitutional Commission nga member nga si Chief Justice Hilario Davide na itong panahon na dili pa siya Chief Justice kun ila ba gyud no nga ibutang diha nga klaro gyud kaayo nga ibutang diha ang word nga in all other cases the Senate President shall preside the impeachment court no mo na giingon niya diha sa iyang suggestion lugar no sa maong constitution. But ang kadaghanan nag-ingon kayod nga dili na kinahanglan tungod kay understood na kini. So understood na. So unsa ra man ang ilang gibutang sa atong constitution sa text sa constitution ang gibutang ra gyud ana Bombo Michael mao gyud ang exception nga kon ang panahon sa impeachment sa president ang Chief Justice maoy mo lingkod no is the presiding officer. So ang gibutang sa constitution is the exception not the norm, which is ang norm is ang Senate President mao ang mag-preside. So muna ang pasabot nato ni ana no. So violation kini sa constitution ug balik sa akong giingon kagani na Bombo Michael nga usik-usik kini ug mahimo kini nga useless exercise tungod kay gi-question naman karon no sa Supreme Court ang mao nila nga gibuhat sa Senado ang pag-elect sa ilahang kanabang presiding officer no. So gi-question kini ug tungod ni ana adun ako'y kahadlok no nga mahimong null and void na pod no ang mga proceedings mabalik tani sa zero Bombo Michael tungod kay do na may i-declare unya nga nullity or null and void ang ato ang impeachment proceedings mubalik na po tani ini nato sa zero. So pag usik-usik kini sa gitawag nato no nga kana bang pundo sa atong gobyerno. So muna atong gilantaw diha no. Dapat maayo ra gyud unta no ang atong pagsunod. Sundon lang gyud unta ang constitution, wala gyud ay problema.
no? Kay dili gid na siya maimpusik ang ato ang gitawag nato nga gimbuhatan. So mo na atong naingon diha unya kung dili ganit mo sunod sa mga kanang gitawag nato nga constitutional provisions, mahimo yung awkward katong akong giingon sa lain natong interview nga awkward tanawon. Diin ang Senate President to apo dito ni lingkod tapad sa ato ang gi-elect nila nga presiding officer din awkward kay tanawon kay mura na og duha ang atong presiding officer Bongbong Michael no nahimong duha. So sa una nga panahon nahitanaw nato nga duha sila nga naa si presiding officer nga bench pero lahi man to no kay kato is the impeachment of Irap Estrada katong panahon na nga Senate President si Pimentel ug ang Chief Justice mao si Hilario Davide. Now, si Pimentel atong panahon na was not sitting at the presiding officer bench as the presider, but he was sitting there as the symbol of the institution, no? Sa Senate as co-equal branch sa ato ang judiciary who was represented by the Chief Justice nga mo nag-preside sa maong impeachment. So lahi kayo ang kalainan. Karon na ang presiding officer naa diha ang mura og sidekick niya, no? Mura og iyahang unsa na matud pa sa uban is flower base no kung kana siya nga atong padayonon lain kay nga optics no lain kay nga optics si Senator Gatchalian he should have of course he should have gone to the kana bang hawanan uban sa iyang mga kauban no aron mo transfer dito kay nahimo man siyang senator judge na lamang kay iya mang gi-relinquish ang iyang pagka presiding officer as Senate President. So ingon ni ana now as to question na dayon nimo kaganina Bongbong Michael kung nakabawi ba ang unsa to nakabawi ba ang depensa or prosecution? Nakabawi ba ang kinibang defense sa kagahapon nga kinibang panghitabo sa gihimo nga kinibang cross examination kanang attorney? Yes, kanang nga question is loaded with the assumption nga medyo nakabintaha lugar ang prosecution sa unang adlaw no or sa ikaduhang adlaw. Now sa atong tan-aw wala may pulos gyud ang gitawag nato nga hearing nga nahitabo so sulod sa tulo ka adlaw nganong walay pulos sa Bongbong Michael tungod kay ang nahitabo is dunay gitawag nato ba nga walay pagpanginahanglan nga i-present patong ilahang witness nganuman tungod kay katong ilahang witness unsa may gi-prove ato or ilang gusto nga i-prove i-prove sa maong witness nga authentic ug kanang existing ang maong video na kay wala man nag-dispute sa atong defense. So there is no need to present the witness. Nganuman, wala may nakiglalis nga nag-ingon nga wala may video. No, wala nakiglalis ana Bongbong Michael. In fact, ang depensa niingon man nga dunay video. Dunay video. Pero kini nga video has to be understood in its context. Mo na diha ang pasabot sa depensa. So kung ako natawon, kato nga witness is not necessary to be presented. Ganuman, ang iyahang ipamatuod dito, Bongbong Michael, is best, of course, admitted during sa pretrial. Kaya itong giingon sa pretrial na Bongbong Michael nga stipulation of facts. Ang stipulation of facts, mag-propose ang prosecution of admission of fact. Unya kini unta, gi-admit na unta ni daan dito sa pre-trial pa lang. Kay wala may dispute, wala may question ana. Nga do na video. In fact, ako nakakita ako sa video. A day after nga ang atong presidente was allegedly nagtantrum no tungod sa iyang kalagot pud ni atong panahona. So ingon niya ana ang nahitabo Bongbong Michael. In fact, most of the Filipinos have seen the video. So wala gyud dispute. Naon sa may imong purpose dito anong gipagiadto nimo dito ang NBI? Waste of money ra gyud in town. To prove nothing. Nganuman tungod kay ang pag-prove man gud aning grave threat Bongbong Michael is tan-aw nato ang mga elemento sa krimen nga grave threat no. Unsa may elemento ni ana? Ay gitawag nato nga kining gitawag nato ba nga sa elemento no kay kuan man ni krimen man ni under the revised penal code. So ato tan-awon dire ang mga elemento, freedom, intelligence ug intent, no? Do na bay intent gayud ang ato ang presidente. Of course na atong vice president, no? Freedom na ba siya kagawasan sa iyang paghimo sa ingon nga alleged nga sa laod. Do na ba siya kahibalo or intelligence o do na ba siya intent, no?
kining intent Bumbo Michael, kung wala gani ang kuan kini bang intent walay krimen nga mahitabo. Ngano man diha man sa kana bang intent mapuan nato kung doon na ba siya guilty mind, no? Kung wala gani guilty mind, wala po'y gitawag nato nga krimen. So ingon ni ana atong tan-awon diha. Now, doon na ba intent sa Vice President nga iyang i-harm ang ato ang President atong panahon na muna karon ang i-prove unta sa prosecution nga dunay intent ang ato ang Vice President. Wala na nila nahimo nining mga usa ka semana nga pag katuang sa impeachment tungod kay wala man sila nakapresent sa assassin. Diin magtestigo unta nga doon nagyoy tuyo nga i-harm ang ato ang Vice President. O atong President, I mean Bongbong Michael. So ingon ni ana wala ma-prove. Ang ilang na-prove lang dito is authenticity and existence. Wala man nag-dispute. Wala man na problema. Dapat gi-stipulate na to, admitted na di na nato na alilisan. Diretso na ta sa assassin kay atong ikuan kung doon na bagyoy intent o malice, etc. So ingon ni ana ba? Kay walay krimen. So ang imong pangutana ako na pong tubagon atong ipataas ang level maka-prove ba ni sa gitawag nato nga impeachable offense nga high crime daw o betrayal of public trust kining grave threat na una ta karon sa high crime. Layo ra ka ini nga maka-prove sa high crime. Unsay high crime? Grave threat, high crime. Ang high crime, serious offenses, serious crimes. Na unsa man kining grave threat? Diri sa atong revised penal code, this is even categorized as less grave offense. Unya punishable by correctional penalty. So sa mo pagka-grave threat ni ana nga kini gani pwede ra man dalon og dunggon diha sa atong municipal trial court Bongbong Michael. So nagdulivay ba ni sa giingon sa atong constitution nga kana bang high crime nga mahimo kang ma-impeach ka tungod sa imong gihimo nga ingon ni ana? No, dili. Unya sa betrayal of public trust pod, dili pod kini siya betrayal of public trust. Ang betrayal nga atong nakita na ini betrayal sa atong Vice President ngadto kang BBM og friend manggaling sila. Kang Lisa Marcos og friend manggaling sila. Or kang Mr. Romualdez if friend galing sila. But for the public, it's not betrayal of public trust. It's even far from that nga naman tungod kay ato man laging pangitaon kung unsay context. Now ang context sa atong panahon na sa pag-istorya ni anang maong istorya, actually Bongbong Michael, istorya sa tubaan ra man unta ni. Istorya sa tubaan rin nga mo raw kuan lang ba nga kung imo kung kuanon pre patyon ko nimo pre kay balaka pre kay giingnan na ako sa misis nga papatay ko ta ka ana ba nga rin nga istorya kung mamatay siya so conditional kini nga threat under the context. Unsa man ang context kini sa panahon nga ang ato ang Vice President didto nagstay sa atong House of Representatives o sa iyang pagstay didto Bongbong Michael gipalungan siya og suga, gipalungan siya og aircon. Mao nga ang sadya sa presscon dili kay siya makita. Ay grabe kang ngit-ngit. Ang cellphone ra ang nahimo niyang kahayag. So personally naka-experience siya og persecution niadtong panahon na. Now, another context is ang iyahang security threat. Kay niadtong panahon na dunay gitawag nato nga Uplan Romanov nga gi-confirm pod sa ato ang mga government agencies nga naa na siya Uplan Romanov nga dunay gitawag nga security and surveillance plan against the Vice President. So ang context adto sa pagpangutana ni adtong Princess Maui di adtong press kon mao nga Vice President, are you worried of your security? Basin patyon ka ana lugar. So gitubag sa atong Vice Presidente nga ayaw lang kabalaka ma'am kay kung patyon ko nila mamatay gihapon na sila kay nagkontak na kog assassin aron mo patay nila. So conditional nga threat. Wala siya direct threat actually. Wala active threat. Kaya hayar man siya pumatay siya. Nabatay ba itong presidente? So, the condition has to happen first before ang krimen nga iyang giingon mahitabo, which is very unlikely. Kaya kinsa man ang dunay kagahom sa pag hatag og harm sa usa ka tawo, di ba ang naa mas gahom? Ila mang i-picture out nga ang atong presidente naa sa gahom, ang atong vice president is naa sa gahom. No. Wa kini siya mahimo kay wa naa siya katungdanan pero wa gahom. Ngano man? Spare tire ra man kini sa president. Spare tire lamang. Kay vice president ra siya ay hara siya mo salida diha kung ang president is mawala. Unsa pay lain nga context? Ang context ani is that
kini nga panahon nahitabo diin ang iyang mga personnel sa Office of the Vice President gi-persecute, okay, giimbestigahan sa Quadcom ug ang kasagaran kanila labi na si Zulayka ni atong panahona is gi-contempt ug naa na priso sa House of Representatives ug even i-transfer na gani anang gabihuuna ngadto sa National Corrections Facility. So kinsa man ang magwala ni ano ang dili magngisi-ngisi ra lugar atong Vice President under these conditions or under this context. So ana atong tan-awon diana Bombo Michael, no? So sa pangutana nga naka-score man, nakabawi ba ang depensa? Wa joy problema kay ang depensa igo ra man na siya gitawon magpa-prove kung doon na ba mo'y kanang gitawag nga una bang ebidensya na wala man gyud. Kung doon ay assassin ay ako mo believe nga kanang dili ko na kanang dili pinugos nga assassin kay basig mag-hire na pud og assassin niya. Mag-istorya dito di mao. Kana kung doon ay ingon ni anak nila medyo makakuanta nga oy basin og tinuod, no, basig tinuod, but absence an assassin or itawag nila assassin baka or contact person nga mo carry out sa gitawag nato nga threat walay pulos. Istorya sa tubaan katubong po Michael. Gikaingon sa pagkakaroon na attorney nga kilibang ang gihisgutan lamang dito kay katong all about lamang pud sa kilibang content ngadto na sa kilibang video, pero kini laging gikabutyag bitaw katong assassin nga hantod sa pagkaroon wala pa gid wala pa gid na nakuha pud og wala pa pud sagid pud siya na present. No, sa pagkakaroon attorney kay may kalambigitan usab karang gihapon pud sa kilibang mga bugat nga mga issue. So para sa imuha attorney, masabugat ba ang mga issue sama sa kinibang confidential funds igo sa bugatong salen kumpara sa kinibang grave threats nga kining kang Vice President Sara Duterte? Akong tan-aw is giuna nila ang grave threat tungod kay sayon ra kini siya nga bang sayon ra kini siya untang i-prove, no? Sayon ra untang kini i-prove. Problema lang kay wala sila katong giingon lagi nimo nga assassin, dili nila karon ma-prove ang intent, no? Ang malice, no, sa atong president. So, ingon ni ana kalisod now. Kung magisgot ta pud ta og confidential funds, I don't think it will of course hold water. Why? Because ang kanang gitawag nato nga confidential funds balo nagtadaan sa kuan nga confidential funds dapat do na siya confidential nga nature nga sa ato pa dili nato na siya kuan gani, no, publicly i-vulgar, i-divulge publicly kay confidential man from the word itself kay confidential nga so maka gitawag nato compromise sa security. So kung doon naman galing sila gitawag nato ba nga security activities, pwede na siya nga ato lang na siyang gihimo na daan og panahon nga nanay pundo kay mao lagi na gi-release daw to sa Office of the President po daw gikan sa Office of the President nga clearance unya gi-release din sa DBM. Sumuto nga na-release 11 days na liquidate. Tuwa na pasabot po na nga 11 days katura sila naghimog activity. Itang gitawag nato nga confidential or security activities. Pwede nga intelligence gathering or security activities have already been made or done. Pero nakautang-utang na sila basig ila natong gibayad atong panahon na 11 days. So ingon ni ana lisod pug kanina siya o kana pong gitawag nato nga kining unsa ni disbursement of funds kuno kanang gitawag na no dili pod siya nganuman tungod kay ang COA do na po may gitawag nato nga findings pero appealable pa kini Bombo Michael nga sa ato pa wala pa finality sa decision. Do na pa mga remedies available kang Vice President Sara Duterte. So daghan kayo muna akong giingon Bombo Michael nga this is a waste of government money. This is very useless political exercise nga niining panahon na naka-derail sa atong attention sa atong kaugalingon mismo nga pagpaningkamot aron mawala ang atong kalisod sa kaugalingon o kining kalisod sa atong nasod, no? Kaya wala naman ang mga issues karon nga mga mas importante, Bombo Michael. Nawala na gani ang issue sa flood control scam. Nawala na ang atong bang issue sa mismanagement sa atong mga pundo sa PhilHealth, no, sa asa patungad sa land bank etc., sa PDIC etc. Asa naman to karon nga billions man kadto? Asa unsa na may response sa gobyerno sa ato ang energy crisis nga nagpadayon pa? Kani siya nawala nga naman gihatagan ta karon og makalingaw nga is impeachment trial. Gihimo na tong nobela every Monday to Wednesday, and the Filipino people forget
nga kini siya is dili gyud ni siya essential gyud sa atong survival as a country. Mas maayo nga we will focus on what will make us better if we are even good at this point in time. So ingon niya na Bombo Michael. Dagan po katagtag mga pangutan na ato ni Pe, pero medyo pakis punta sa kining oras kaya doon na usap pud ang kinibang oras na to. So karong umaabot nga Lunes attorney unsay lauman sa mga viewers ingon usab mga sugiting paminaw nato ilabi usab sa gasubaybay gayud no sa kinibang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Go ahead attorney, lakip na pud sa imuha nga mga mensahe. Lauman gihapon nato ang panayon nga wala in tao kapuslanan nga impeachment trial o magpresenta pud kana sila og mga additional witnesses nga sa atong tan-aw is unnecessary, useless na mga gitawag nato na mga witnesses unless they can prove nga dunay gyud intent ang atong vice president, then she will be liable. But even if she will be liable, Bombo Michael, that same liability does not rise to the level of high crimes or betrayal of public trust, in my personal opinion, no? Og ingon ni ana. So ato lang pong ipanawagan sa tibok katawhan nga gipresentar man sa ato kining impeachment karon, wala tay mahimo kay kuan gini sa atong mga television, hinaot pa unta no nga dili ta malimot no. Maningkamot pod kita sa pagpanawagan alang sa accountability, alang sa ato ang accountability labi na diha no sa dagko kay nga mga issues atong nasod sa corruption etc., flood control projects etc., nga mga problema sa atong nasod. Kay mukha na ang mas importante kaysa niining gigastuhan sa atong gobyerno og milyones nga wala gihapon kini kapuslanan nga mulungtad para ba kini sa pila in taon ka mga bulan. Ang atong resources madrain tungod ani nga mga exercise kay gasto man gid kaay kini Bombo Michael. So magampo lang ta nga dunay resolution ani og dunay resolution man gani gikan Supreme Court, madali kay aron dili gyud mahimong futile exercise kay mahimo ra ba ning null and void kung dunay decision sa korte nga unconstitutional ang ilang gihimo. Sa katapusan ang atong mga nalutan nga pamahay nga atong interview is atong personal o legal nga opinion lamang o wala kini nagulagway sa baruganan o opinion sa ato ang organisasyon o grupo o ahensya nga kita nagbilong. Maayong gabi sa tanan, maayong gabi Bombo Michael. Dagan kayo nga salamat attorney Orly Montalban pud nga kauban nato karon nga ang karong gabi una mayong gabi sa imo attorney o dagan kay salamat. Thank you. Bombo Michael. Mo kadto mga kabombo ka sa nation, usa ka legal expert, pilagi ka na ni